12 taon. Ganoon na katagal iyon. Hindi mga araw. Hindi mga buwan. 12 mahaba na taon. Ang mundo ay patuloy na umiikot sa kanya. Ang maliliit na bata ay lumaki na tungo sa mga binata at dalaga. May mga taong nagpakasal at nagkakaroon ng sarili nilang mga anak. Sa loob ng panahong iyon, napanood niya ang ibang mga tao. Kapwa bata at matanda ay sumusulong sa buhay. Para maging mga doktor, mga hukom, mga rabi, at makamit ang iba pang mga respetadong posisyon sa kanilang komunidad. Pero ang sarili niyang buhay, nakatayong malungkot at walang pag-asa. Sinubukan niya ang lahat. Bawat doktor, bawat lunas, bawat pangakong bumubulong, magiging iba ang pagkakataong ito. Pero walang nagbago. Kung mayroon man, mas lalo lang itong lumala. Ang kanyang lakas ay naglaho. Ang kanyang pag-asa ay humina. At unti-unti, lahat ng mayroon siya ay wala na. Hindi lang pera niya, ang lugar niya, ang boses niya, ang koneksyon niya sa mga tao. Dahil sa kalagayan niya, hindi lang siya basta may sakit. Hindi siya mahahawakan. Hindi nakikita. Iniiwasan. Puno ang mga kalye. Pero mag-isa siyang naglalakad. May mga pag-uusap na naganap sa paligid niya. Pero kahit kailan hindi kasama siya. 12 taon. Sa panonood sa buhay na lumilipas. Mula sa labas. Nagbulungan ang mga kapitbahay tungkol sa kanya. Unti-unting nawawala ang mga kaibigan. At saan man siya magpunta, ramdam niya ang tahimik na bigat ng pagtanggi. Ito ang kwento ng babaeng inaagasan ng dugo. Ganoon siya inilarawan sa Biblia. Hindi natin sinasabi ang tunay niyang pangalan, ngunit sino ang makakalimot sa kanyang kwento? Isang babaeng halos nawala ang lahat. Maliban sa isang bagay. Pananampalataya sa Diyos. At isang araw. Ang pananampalatayang iyon ang nagdala sa kanya ng harapan sa isang himala. Sa isang maliit na bayan sa Galilea, nanirahan ang babaeng ito na ang buhay ay unti-unting nilalamon ng sakit. Sinasabi sa atin ng mga banal na kasulatan na siya ay nagdusa mula sa patuloy na pag-agos ng dugo. Araw-araw, naubos ng sakit ang kanyang lakas. Madalas siyang nagigising na pagod bago pa man magsimula ang araw. Namumutla ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kahit ang mga simpleng gawain ay nagiging mahirap. Ang paglalakad sa bayan ay nangangailangan ng pagsisikap. Ang pagtayo ng matagal ay nagpapahilo sa kanya. Ngunit ang pisikal na sakit ay bahagi lamang ng kanyang pagdurusa. Ayon sa mga batas ng kanyang komunidad, ang kanyang kondisyon ay nagpaparumi sa kanya sa seremonya. Nangangahulugan ito na hindi siya maaaring sumamba kasama ng iba. Hindi siya maaaring sumali sa mga pagdiriwang.
Hindi rin siya maaaring umupo sa mga normal na pagtitipon. Sinumang mahawakan niya, at kahit anong mahawakan niya, ay magiging marumi rin. Kaya't ang mga tao ay nagpanatili ng distansya. Noong una, nagpakita ng simpatya ang mga tao. Tinanong siya ng mga kapitbahay kung kumusta na siya. Bumisita ang mga kaibigan sa kanyang tahanan. Ngunit habang ang mga buwan ay naging mga taon, nagbago ang mga bagay-bagay. Tumigil ang mga pagbisita. Ang mga usapan ay naging bulong-bulungan. Ang mga tingin na puno ng pakikiramay ay unti-unting napalitan ng pagkailang. Ang ilang beses na naglalakad siya sa bayan, tumabi ang mga tao. Minsan ay nagkukunwari silang hindi nila siya nakikita. Ang kalungkutan ang naging palagi niyang kasama. At ang katahimikan ng kanyang maliit na tahanan ay naging pang-araw-araw na paalala na ang buhay ay nagpatuloy nang wala siya. Pero ayaw niyang sumuko. Naghanap siya ng tulong kahit saan. Tuwing makakarinig siya ng tungkol sa isang manggagamot, pumupunta siya. Binigyan siya ng ilang doktor ng mga halamang gamot. Ang iba ay nagbigay sa kanya ng mga pulbos. May ilang mga inirerekomendang kakaibang lunas. Sa bawat pagkakataon, nakikinig siyang mabuti. Sa bawat pagkakataon ay sinusunod niya ang kanilang mga tagubilin. Sa bawat pagbabayad niya, kahit kaunti lang ang perang mayroon siya. At sa bawat pagkakataon umaasa siya. Ngunit ang pag-asa ay unti-unting napalitan ng pagkabigo. Sinasabi sa mga banal na kasulatan na siya ay nagdusa ng labis sa ilalim ng pangangasiwa ng maraming manggagamot. At pagkatapos ng mga taon ng paggamot, nagastos na niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Pero sa halip na gumaling, mas lalo siyang lumala. Tapos isang araw, may nagbago. Isang pangalan. Jesus nagsimulang gumalaw sa gitna ng karamihan. Isang tsismis ang nagsimulang kumalat. Noong una, bulong-bulungan lang iyon. Ngunit di nagtagal, ang bulungan ay naging isang usapan na narinig sa lahat ng dako. Isang guro na nagngangalang Jesus ang nagsimulang maglakbay sa rehiyon. Sinasabi ng mga tao na siya ay nagsalita ng may otoridad na hindi katulad ng ibang guro. Ngunit ang mas nakakagulat pa, sinabi nila na pinagaling niya ang mga may sakit. Ang mga bulag ay nakakita. Tumayo ang pilay at naglakad. May ilan pang ang nagsabing ang mga patay ay muling nabuhay. Noong una ay halos hindi makapaniwala ang babae. May mga manggagamot siyang pinagkakatiwalaan noon. Umasa na siya noon pa. At lagi siyang binibigo ng pag-asa. Pero may kakaiba sa mga kwentong ito. Hindi nagbebenta ng gamot ang mga taong ito. Ikinukwento nila ang mga bagay na nakita mismo ng kanilang mga mata. Sa wakas ay nangyari rin.
Malapit na si Jesus sa kanyang bayan. Kumabog ng mabilis ang puso niya. Sabi niya, kailangan kong pumunta roon kahit anong mangyari. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa mga lansangan. Sabik na naghintay ang mga tao upang makita ang guro na nakapagpabago ng buhay ng napakaraming tao. Kabilang sa kanila ang isang pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Ang kanyang batang anak na babae ay naghihingalo na. Dahil sa desperasyon at takot, tumakbo siya kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang paanan. Pumunta ka sa bahay ko. Mamamatay na ang anak kong babae. Ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya ay mabuhay. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Jesus at nagsimulang maglakad patungo sa tahanan ni Jairo. Ngunit habang siya ay naglalakad, ang mga tao ay lalong dumarami. Nang dumating ang babae, ang eksena ay labis na nakakamangha. Napuno ng mga tao ang mga lansangan. Nagsiksikan sila mula sa lahat ng direksyon. Gusto ng ilan na marinig si Jesus na magsalita. Ang ilan ay gustong makakita ng mga himala. Ang iba naman ay nagdala ng kanilang mga kamag-anak na may sakit na umaasang gagaling. Napuno ng mga boses ang hangin. Umihip ang alikabok sa ilalim ng paggalaw ng karamihan. Sumigaw ang mga bata. Nagsitulakan ang mga lalaki. Humihingi ng tulong ang mga babae. Para sa isang taong mahina, dahil sa 12 taon ng pagkakasakit, mukhang imposible ito. Wala siyang lakas para pumiglas sa gitna ng maraming tao. Niwala siyang katiyakan tungkol dito. Pero may isa siyang maliit na naisip. Isang kaisipang mabilis na lumakas sa kanyang puso. Hanggang sa kumilos siya roon. Kung mahihipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Mateo 9:21. Kaya humakbang siya paharap. Dahan-dahan maingat pumasok siya sa karamihan. Agad niyang naramdaman ang pagdiin ng mga katawang nagsisiksikan mula sa bawat panig. Lumalagpas sa kanya sa buong paligid. Nandoon siya, pero talagang malayo sa akin. Bawat hakbang pasulong ay may kapalit. Naubos nito ang natitirang lakas. Pero nagpatuloy siya. May bumangga sa balikat niya. May isa pang taong lumagpas sa kanya. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang balanse. Bumigat ang kanyang paghinga. Nanginginig ang kanyang mga binti. Hindi lang isang beses, napaisip siya kung dapat ba siyang bumalik. Ngunit sa tuwing lumilitaw ang pagdududa, sinagot ito ni pananampalataya. Isang dampi lang. Iyon lang ang kailangan niya. Sa wakas, nakita niya siya. Si Jesus ay ilang hakbang na lamang ang layo sa unahan. Pinalilibutan siya ng mga tao sa bawat panig. Ngunit nakikita niya ang laylayan ng kanyang damit. Ang mga palawit na nakasabit sa kanyang damit ay dahan-dahang gumalaw habang siya ay naglalakad. Nagsimulang kumabog ang puso niya. Ito ang sandaling naisip niya. Ang sandaling inaasam niya. Iniipon ang huling lakas niya. Iniunat niya ang kanyang kamay. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang laylayan ng kanyang damit.
At agad nagbago ang lahat. Dumaloy ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Tumigil ang pagdurugo. Nawala ang panghihina. Napuno ng lakas ang kanyang mga paa at kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, pakiramdam ng kanyang katawan ay buo. Alam niya agad ito. Gumaling na siya. Ano ang pumigil sa kanya sa loob ng 12 taon? Bitawan mo siya. Walang pakikibaka. Walang pagkaantala. Wala na lang. Kaginhawaan kung saan nagkaroon ng sakit. Kapayapaan kung saan nagkaroon ng pagdurusa. Biglang huminto sa paglalakad si Jesus. Patuloy na sumulong ang karamihan. Ngunit siya ay tumigil at tumingin sa paligid. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang tanong na ikinagulat ng lahat. Sino ang humipo sa damit ko? Mukhang nalilito ang mga disipulo. Sinabi ni Pedro, Panginoon, tingnan niyo ang napakaraming tao. Dagdag pa ng isa pang disipulo, pinagsisiksikan ka ng lahat. Ngunit marahang umiling si Jesus. Hindi may humipo sa akin. Nakaramdam ako ng kapangyarihang lumabas mula sa akin. Nagsimula na namang bumilis ang tibok ng puso ng babae. Alam na alam niya kung ano ang nangyari. Nakabukas. Takot na may halong saya. Dapat ba siyang manatiling nakatago? O humakbang pasulong? Pero may napagtanto siyang isang mahalagang bagay. Alam na ni Jesus. Dahan-dahan nanginginig sa emosyon. Lumabas siya mula sa karamihan. Pagkatapos ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan. Habang umiiyak, sinabi niya sa kanya ang lahat. Ang kanyang sakit. Ang kanyang kalungkutan. Ang kanyang 12 taon ng pagdurusa. Ang kanyang desperadong pananampalataya. At sa sandaling nahawakan niya ang kanyang damit. Tahimik na nakinig ang karamihan. Pagkatapos ay nagsalita si Jesus. Hindi dahil sa galit. Hindi kasama ang pagwawasto. Ngunit nang may pakikiramay. Anak, malamang napuno na ng salita ang puso niya. Sa loob ng 12 taon, siya ay itinuring na isang itinakwil. Ngunit tinawag siya ni Jesus na anak na babae. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa. Gumaling ka sa iyong karamdaman. Wala na siyang natitirang pera. Wala nang natitirang lakas. Walang katayuan sa lipunan. Pero may pananampalataya siya. At ang pananampalataya ang nag-ugnay sa kanya sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan ang mga himala ay nagsisimula sa isang napakaliit na bagay. Isang tahimik na panalangin. Isang desperadong pag-asa. Isang hakbang ng pananampalataya. O kahit isang simpleng dampi.
Maraming tao ang humipo kay Jesus ng araw na iyon. Ngunit tanging ang babaeng ito lamang ang humipo sa kanya ng may pananampalataya. Bagamat hindi nabanggit ang kanyang pangalan sa banal na kasulatan, ang kanyang kwento ay nagpapakita sa kanya bilang isang taong ang halimbawa ng pananampalataya, pagtitiyaga, at katatagan na maaari nating sundan. Mag-subscribe sa Bible Faith Express para sa mas makapangyarihan, nakapagpapatibay ng pananampalataya, at nakapagpapabago ng buhay ng mga kwento sa Biblia. Pindutin ang like button at i-share ito sa iba.